So, good morning mga groomers. Dito tayo ngayon sa Bohol with Ray Vincent Puhata. So, siya yung isa sa mga ngayon, mga groomers sa goldfish industry na dito sa Bohol kasi medyo konti lang yung habiya sa Bohol, sir, di ba? Konti lang. So, nila Linton yung mentor ko talaga si Rocky Saray na. Until now, nag-goldfish pa rin siya. Hindi na. Nag-division na siya. Mga sa isda ba? Yung sa ano? Rad fishing, okay. So sir, matanong ko lang, kailan kayo nag-start sa goldfish hunting? Nag-start ako sa goldfish dipping around 2021. First grow out ko sa Edward's Grow Out Challenge. Then, sa first grow out challenge ko ay nakakuha na ko ng third out. Saan yan nag-grow out challenge? Sa Bohol lang. Breeder yan sa Bohol ang nagpag-grow out. Okay. Good thing na may mga breeder. As far as I know, mga ka-groomers, may mga naman dito, mga breeder, pero hindi talaga yung sir, no, yung consistent ba na minsan tumitigil sa pag-breed, minsan babalik na naman. Babalik naman lagi. Dahil busy sila, yung iba mga seaman. Yung mga breeder yung so pastime lang. Pastime. So 2021 nag-start kayo ng sa goldfish. Grow out 'yon. Grow out 'yon. Dahil sa una nagagapi ako. At may background ka na sa keeping. So hindi na problema kay sir. Si sir ay isang groomer at saka nagpa-practice ngayon mag-breed. May mga fry kasi naabutan ko nanguha ng adapt niya. So, 1 week lang yan. Oranda yan or ano? Oranda. Sa parents. Ito yung mga sinasali mo sa online, sir. Saka PTO namin. Yung ano mo. Okay na yan. At least ang resulta niyan. So ito yung mga awards mo, sir, sa champion din. Then best and midwife. Online yan, mga online. Kasi mayroong grow out challenge. Kasi mga ka-groomers, mahirap kasi dito kasi island ang Bohol, sa hindi nakakaalam. So mahirap sumali sa kanila ng mga actual kasi ita-travel pa at saka yung airport nila dito. Malapit sila sa airport. Ang problema, Davao lang ang, according to Sir Linton, Davao lang daw ang may biyahe, walang sa Buanga del Sur and wala ring Cagayan. So Davao lang daw talaga. So sobrang layo. So if ever may mga show si Sir Linton if sa Davao, makakasali siya. Pero medyo sobrang magastos. Si Sir is according sa kanyang mama is nagtatrabaho sa isang resort dito. Sa harap lang ng nila bahay. Sa Unofred. Oo. Paano yan? Hotel Nagkabila. Okay. So para lang daw masustentuhan ang bills ng isda niya at saka ibang bills na babaya yung mga pellets, of course. So grabe talaga ka-dedicated to si Sir. So at least hindi siya pabigat ba magastos yung hobby niya na hihingi siya sa kanyang parents. So he's looking for another way na masustentuhan yung bisyo natin, of course. Aside from that, sir, since you mentioned 2021 nag-start ka ng then GO yung first. Sa online, kailan ka nag-start? Sa online, sumali? 2023. Ay, bago lang? Bago last year lang? Last year lang. Nag-chamber Anong kategory yun? Oranda. Short tail. Bininta mo na? Dito lang, taga-Bohol lang din na nakabili? Taga-Bohol lang. Taga-Bohol lang nakabili. Okay. Sa yung dumating yung bagyong ulit na nakita ko din, babalik naman ulit. Tapos binigyan ako ni Rocky ng Oranda Kirin na short tail. Para makapagsimula? Nagsimula ako ulit. Tapos dito, dami na siya.
Pero yung iba rito sir, may rancho, may Ryuken, binili mo na or? Yung rancho, grow out yan kay Linton. Kay Linton, okay. Yung Ryuken? Ryuken, binili ko yan kay Rocky sa kanya. Yung nagbe-breed pa rin. So ngayon sir, si Sir Rocky is bumalik na sa breeding? Hindi, nagbalang siya. Yung nag-stop na. Okay. So yung mga breeding na yan, yung Ryuken? Yes. Collection niya? So pag quit niya, bininta niya na yung mga... Maliit ba yan, mga 4 cm. Ginugroom ko. Okay. Tapos nag-champion din, second runner-up and first in worldwide. Ito yung Ryuken na nag-champ mo? Sa first stage. Okay, nice. So mga groomers, grabe talaga ang ano no. Sa ano talaga yan, sa tao talaga yan. Pag gusto mo, may paraan, of course. So si Sir, pumasok na sa breeding since may mga ano naman dito mga groomers, may mga breeders and may mga potential buyer din naman siya, diba? May sa online mga groomers kasi if we're talking about here in Bohol, marami ba siya sumasali sa mga online shows? Konti lang din. So hindi pa talaga bumabalik yung mga mga hobbyist dito sa Bohol. Kasi busy na sila sa mga trabaho. Yun nga mga groomers. So medyo mahirap na. Si Sir wala pang family, di ba? Meron na. Kaya single pa si Sir. So kaya medyo may time pa. At saka yung mga sweldo niya sa trabaho, dito ko lang dito lang ibubuhos, gagastos. Pero nag-aaral ka pa, Sir? Yes, senior high school. Sa Lourdes ako nag-aaral. Lourdes na siya. Senior high school ka pa. So maganda, may trabaho pa, may hobby na, at saka nag-aaral pa rin. Para may dagdag income pa. Yeah, okay. Kung meron tayong magsasali sa mga competition at meron tayong pangbayad. Hindi nahihingi sa mama. Diba? Itong mga mo sir, mga isda, meron pa rin dito. Grow out yan. Mga Gio to? Kay Linton. Linton yan lahat, tatlo? Yan, yung dalawa, yung mga randa. May broadtail Ryuken From Tito Yaos. Gio or binili? Binili ko. So, buy a plane? Yan. Marami kami, group buy kami. Para makatipid? Makatipid sa shipping fee. Most likely, magkano dito siya? Ginasto? 1.5. Pero na kayo ngayon? Chicken chip ina? Okay lang. Hindi masyadong... Total, malapit ka lang sa airport. Nandyan lang yung sa kabilang bayan yung airport dito from here. 10 kilometers siguro. Malapit lang talaga. Kasi pagpasok ko dito sa area to airport, may resort para sa airport, so dito pala sa ibang daan. So sir, regarding sa bill mo dito sir, since ikaw lang yung nababayad, so magkano talaga yung binibill mo? 1, 2, 3 aquarium at saka isang pan, mga groomers? Mga bill ko ito, mga nasa 2K monthly. Ito lang? Or sali na yung sa bahay? Sali na yung sa bahay. Sa mama, ito yung sa bahay? Nandun? Sali ka lang sa bahay. Ikaw na lahat? Nagati lang kami. Okay. So around let's just say 1,000 yung share mo. Siguro 1.8 sa tubig. Mahal para tubig dito, no? Tubig dito. Mga abihon sa Risley. Mas mura yung LGU. So private ang may-ari ng dito, tubig. Kaya pala mahal. Ilang beses ka nag-water change every day, sir? Nag-water change ako umaga sa kagabi. Mga ilang percent kaya? 30 to 40% kasi maramihan, kaya pala medyo magastos. 30 to 40%. So every day yan o hindi? Every day. So mamaya mga groomers, focus natin yung tingnan natin yung mga isda. So ang feeding pattern mo dito, sir? Full timer ako. Full timer lang kasi busy ako sa trabaho. Then ngayon nag-OJT ako sa Bellevue. Paano mo yan naman, sir? Bukas, every weekdays, sa manage ko yan sa mga gabi. Gabi ako, bakante. Nag-water change ka? Nag-water change ako.
ulog na lang open air. Pero, live food. Di ba graduating ka? Tapos nagwo-work ka pa sa hotel? Auditing ko. Auditing kasi naman yan. Part na yan sa ano, akala ko nagwo-work. Nag-work ako dito sa Bandala. Sa Mudala, Oh, di ba? So, sa bukas, grabe. half day lang kami bukas. Mga umaga, duty ako sa construction. Construction? Ano naman? Ang daming trabaho ni Sir, mga Construction groomers. na trabaho namin. Grabe talaga. Umaga at saka yung around 12 noon, papasok na ako sa eskwela. So, bukas ng umaga, construction. Sa After lunch, sa hotel na naman. sa sa Eskwela. school. Lahat. Half day. Half day lang. Half day lang Grabe kami. yung trabaho. And then sa hotel, sir, anong... Sa hotel sa ngayon, wala kami pasok kasi 1 month stay yan sa ODT. Okay. 1 month OJT, 1 month rest day na naman. Kasi may iba namang estudyante. Grabe. Nagpo-construction. Grabe. Sobrang mga groomers. Sobrang busy. Thankful tayo na binigyan tayo ng oras ni Sir para ma-visit siya at ma-interview kahit short interview lang. Kaya 7 AM in the morning ngayon dito mga ka-groomers. So inagahan ko talaga para hindi tayo makadisturbo kay Sir kasi baka may ibang trabaho ganyan. So dito yung mga trophy si Sir ay lapitan natin yan mamaya. Anong sa filtration mo, Sir? Medyo, tinago mo kasi mainit. Sa mainit kasi baka malagyan ng algae pa. Most of the chambers niya mga groomers is jackpot. Labarat Pero malapit ka sa Bakirol. Malapit ka sa dagat dito, Sir, hindi ka gumagamit ng mga shells. Baka iba rin kami doon sa Mindanao mga groomers, binibili pa namin yung talaba. Dito nasa dagat na si Sir pero iba rin ang filtration niya. So medyo mahal kasi yung Bakirol, yung mga jackpot as I mentioned before, 'di ba Sir, mahal. Pero parang malayo kayo sa pet shop dito, Sir. Malayo. Nag-order ako sa para house to house yung door-to-door delivery na. So, dito Sir, makabibili ka lang ng ng mga supplies. Balik ka talaga sa city. Malayo maka-groomers. Malayo talaga ang sa city dito. Okay lang yung sa city kasi medyo may price lang. Din sa Shopee maka-discount. Then door-to-door delivery pa. Delivery pa. So yung feeding mo dito, Sir, since wala mo to feeder to. Nag-order pa. So 1 week pero kasi medyo busy ka kasi during weekdays busy talaga, Sir. Ito yung mo, Sir, viewing tank pang online. Tinanggalan ko yung background. Kasi dito ako nagbe-breeding. Yung dati nasa yung Sir, yun, natural or hand breeding mo? Natural lang. Natural yung gamit mo. Nag-hatch na ba? Nag-hatch na, 1 week. Grabe mga groomers. So ito yung maganda, nag-breed sa nagso-show, sumusuporta sa mga shows, mga GO si Sir at pumasok na rin siya sa breeding. Pero yung sa breeding, Sir, saan mo natutunan? Online lang? Sa YouTube. Marami kasi, 'di ba? Basic lang naman kasi ang pag-breeding mga groomers. Ang yung mahirap lang, Sir, yung mahirap? Yung magkasakit yung isda. Yung niyo, Sir, mga dapnia or mga live food, marami ba dito? Marami. Chubby, meron din? Wala chubby dito. Walang chubby? Kasi ilan. Meron naman pero hindi mabubuhay kasi ang tubig maalat diba? Mix kasi pag nasa isla ka groomers, of course expected. Yung chubby, pag natamaan lang ng kahit kunting asin, namumuti, namamatay. So, ang marami dito, yung mga dapnia. Kiti-kiti at nakadapnia. Yung mosquito lang. Maraming supply talaga, Sir. Konti lang yung lakas yung ulam. Pero pag ganito, sobrang init, maganda ang panahon, marami talaga. Wala. Kasi maulan lang yung para maulan sa lumalabas. Yung chubby pala pag umuulan ang chubby pag umulan wala. Pag sobrang init, maraming chubby pero wala nang chubby. Pero yung supply dito, Sir, since ikaw lang ba nag-iisda dito sa area niyo? Dito? Oo. Meron akong kaibigan, bago lang siya. Bago lang pumasok din sa... Tinuruan ko lang ang kaming. Since may mga kaming ka na mga fry, baka makachamba, makapili ng marami. Kaya bigay ko sa nila yung mga
magaganda ang potential. Mag-select. Walang problema. At least nakatulong ka sa kanila, at least yung breeding mo is makita mo in the future ba kung ano talagang anong resulta or anong kailangan i-upgrade. But again, mas maganda mga groomers is ito, yung nagsisimula ba talaga sa ano talaga sa uno. So medyo according to sa kanyang mama mga groomers kanina nag ano kami short interview. Magastos itong bisyo daw niya pero hinahanapan niya ang paraan. So ito na, so at least walang problema sa mama niya at saka hindi pa bigat ba. So ito yung mga mga groomers hindi ba madaling maano to, sir? Hindi. Di ba mga cover to ng libro? Cover. Pero yung makapal, yung pinakamakapal. At least naka-direct sunlight. Mayroong puno pa lang. Naka-direct sunlight sa mga groomers, safe sa ulan. So outdoor setup, pero hindi na uulanan. O medyo, ikaw lang gumawa naman yan? Kami mga kaibigan ko. Yeah. Maganda. Ito yung okay. Ilang beses mo na ito pinalitan? Hindi pa? Hindi pa? Ilang buwan na to? Mga 3. Medyo okay pa, no? Okay na. Hindi pa siya nagka-crack mga groomers eh. Kasi ang problema na to, sir, 'di ba? Pag sobra ng init, medyo nag-crispy na. Yan yung palit na naman. Pero hindi naman 'to masyadong mahal. Mga sa 30 meters. 13? Dahil dudugtong ko lang. Parang makapal. Kawayan, pwede namang kumuha sa diyan, marami namang supply ng kawayan. So, ang binili mo lang dito, sir, ay yung kahoy pala. Yung kahoy. At saka ang free lang dito yung kawayan. Pero grabe mga groomers, ang ganda. Maka-idea talaga kayo ng ganito pag outdoor setup. So sa outdoor setup, sir, anong masasabi? Hindi ka pa nakatry ng indoor, di ba? Hindi pa. Sa outdoor, anong masasabi niyo sa outdoor? Sa outdoor, malakas kumula yung isda. Saka makikibla. Sa outdoor? Sa depende lang sa kung may indoor. Depende lang kung may heater. Dito wala talagang heater. Kasi mas maganda siguro yung putulin yung mga branches diyan, sir ba? Sa sanga-sanga para ang init to 12 PM. Dito na. Naka na. Baba na to sa init. Paglipat doon wala nang init. Pag mga 3 PM to 4 PM. Wala na. So mga around 5 hours na iinitan to. Babad sa kaya pala mga kulay yung mga bitikon lang mas ang itim. Sobrang itim talaga. Yung algae, so of course expected naman yan sa outdoor setup, di ba, sir? Yung nila, sir, yung anong observation mo sa nila, appetite nila pag sobrang init? Mabilis ba kumain? Mabilis silang kumain. Advantage talaga, no? Oo, advantage sila. Kasi yung iba kumain lang konti, pero hindi lang maubos yung mga tinatira nilang pagkain. Dito, ubos talaga lahat. Yung talagang binibigay mo. Pag yung full timer na yan, pag nag-uulog na yan, ubos talaga agad. matik talaga, mga 1 minute to 2 minutes. Ubos na. Lalo na ngayon, no, around 7:30 pa mga groomers, medyo natatamaan ng init. Dami kasing dahon, ang kapal ng dahon ng pong puno to. Talisay. Medyo, pero mamaya daw around 10 AM, wala na, dito na, tirik na sa bilad na sila sa araw. So maganda itong setup na to mga groomers, especially hindi siya masyadong matatamaan ng malakas na hangin kasi maraming puno. So advantage yung mga kahoy kasi ang bakali pa rin eh. Pero you mentioned, sir, yung bagyong yung bagyong Odette, sira ko. Ay, nandito na to? Hindi, kahit itong setup na to nandun sa kabilang bahay namin. Tapos nililipat yun dito. Kasi medyo safety. Safety pa. Pero doon, sir, walang na-damage? Wala naman. Pero yung mga black ko kasi nag-back out tayo. Ilang weeks yun nag-blackout? 1 month lang. 1 month walang kuryente doon? At may GO ako doon. Sanap tayo. Ubos lahat talagang isda? Mga breeding ko, saka mga potential. Doon pa lang nagbe-breeding ka na? Sa kabilang bahay? Okay. Kala ko first breeding mo to. So maganda.
Grabe no. So back to zero. At least hindi nabasag ang mga tank. Hindi na. Anong size to, sir? 60 by 20 by 20. And 40 by 20 by 40 20. by 20. 20. 30 by 20 by 20. Okay, okay. Pang GO ba, di ba? Ilang beses ka sa GO mo, sir? Any tips for GO? Ilang beses ka water change, feeding? Kasi GO eh. Sa GO nag-water change ako. 2 beses sa isang araw. Pang umaga, mga 6 a.m. Before pumasok sa trabaho? Before ako pumasok sa trabaho, nag-water change ako mga 50%. So, okay lang yan. Then, about sa feeding, sir, nakapuntay naman ako. 1, 2, 3. Siguro mga 7. 7. 7 kape. So, ilang oras yung interval, sir? Interval mga 3 hours interval. Maramihan yan. Nagla-live food ka sa kanila? Hindi na. Siguro mga once a week. Pag may supply ng ano. Ikaw ang nangunguha, di ba, ng live food? So, dito naman, malapit lang ba? Malapit lang. Okay lang. Kaya pala nagkita tayo sa labas. May dala kang balik, may timba para lalagyan ang dap niya. So, once a week nagla-live, then ano na lang, auto feeder lang talaga. Auto feeder, tsaka alternate steam egg. Steam egg pa rin. Meron pa rin mga steam egg. May nilalagay ka sa steam egg mo, sir? Gusto mong i-share sa kanila? Yung nilagay ko ng steam egg, yung mga kare nga green ito. Tinatago para mahal to. Ito 1 kilo. Pareho pala tayo ng gamit, ikari. Ikari, saka yung spirulina, saka mga high protein nga. Marami kang nilalagay sa steam egg mo. So, ilang beses ka nag-steam egg sa every week? Every week, siguro mga 4 na araw, ubos na yan. Yung steam egg mo, ilang itlog pa lang ginagamit? Dalawa lang. Dalawa. Dito lang no binibigay or sa lahat? Sa lahat. Konti lang pala ng ano no. Kasi bumabaho yung steam egg kahit naka-rep mga groomers eh. So 4 days maximum. 4 days maximum. Ubos na. Kasi pag pinaabot mo ng mga 6 days or 1 week, mabaho na yan mga groomers. Kahit naka-freezer pa or ano yan. So mawala yung amoy sa minimix mo na sa pagkain nila. So kaya pala mabibilog. Sa steam egg, nilagyan ko ng yung mga shrimp. Kukuha lang ako ng mga shrimp. Dito malapit lang shrimp sa yung mga maliit? Yung malaki? Ano ginagawa mo siya? I-blend ko lang. Tapos i-mix ko lang sa blender sa mga pellets. Grabe no. So nilalagyan pala ni Sir may ano tips ba? Dagdag tips. So nilalagyan na yung mga ano ba yan sa shrimp sa Tagalog hindi ko kilala. Ulang man yan sa amin eh. Yung una ibubuod ko lang. Kaya lulutuin mo lulutuin ko na. Yung shrimp. Tapos mix na agad para i-blender lang para pinong-pino talaga. Grabe. So may spirulina, shrimp, hikari, yung ibang pellets, mga example, mga lionhead. Yan yung mga minimix niya mga groomers. Sa blender muna first bago niya sa steam egg. I-mix niya. So at least meron na naman tayong bagong experiment or natutunan kay Sir na naglalagay siya ng shrimp. So, meron din naman gumagamit yan sa Mindanao, yung sobrang liit lang yung tinatawag namin hipon ba yan, uyap yan sa amin eh. So, pag walang live food, ayun yung binibigay. I don't know if meron ba yan dito. So, uyap sir ba? Yung uyap. Yeah. Hindi ka pa nakagamit niyan? Hindi, yung malalaki lang. Yung malalaki. Pero same lang naman kasi biniblender din. So okay naman. Sir, before tayo matapos, gusto mo i-shout out katrabaho mo? Shout out kaya mga every group, lahat ng groomers sa Team Bohol, kaya Boss Linton, saka Andre Vincent Buwal. Yung iba, shout out yan. Hindi ko na malala. Katrabaho mo sir, baka gusto mo i-shout out? Mga shout out kay kaibigan ko, yung bagong groomer
dito, kapatid ko lang. Buhat bahay. RG Lapure. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat. Lalo kay Sir Fritz. Sir Fritz. Nagpanik si Sir eh. Sabi niya sa akin, hindi niya alam daw yung isasagot niya. Wala naman tong ano. Hindi naman tayo si Kuya Bunda. Kasi pag ako mga groomers, nag-interview is, hindi ako nagbibigay ng ano. Basta kung ano lang yung pumasok sa isip ko, ano lang yung sagot mo, okay. Kahit anong pumasok sa isip ko ng mga tanong, itatanong ko. Basta about lang sa isda, mga groomers ha. And gusto ko rin shout out mga ka-groomers, shout out to Tara Nico, Michael Salaza from Cavite, and Ray the Explorer. So again, idol yan. Yeah. Maraming salamat sa pag-support sa channel ko mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.